Magandang hapon sa inyo guys. Samahan nyo ako. Magbe-breed tayo ng ating mga alagang beta. Tara, let's go! Yun guys, maghahanda tayo ng breeding tank para dun sa ating mga beta. So maglalagay lang tayo ng katapa extract. So, at least mga 6 na patak turkey buster ang lalagay natin. So yung sapat lang para mag-yellowish yung kulay ng ating tubig. So nakakatulong kasi to pag-induce ng breeding ng ating mga beta, at antibacterial din to upon breeding. So naiiwasan natin na pagmumula yung bacteria dun sa tumutubong fungus dun sa tubig. So nakakatulong din to sa pag-maintain ng temperatura ng ating tubig. Ayun guys, ang lalim naman ng tubig na nilagay natin is at least mga 4 inches para hindi masyadong stress yung mga beta upon breeding. So alam naman natin na mga labyrinth yung ating mga beta, so kailangan nilang huminga dun sa ibabaw ng tubig. So kailangan nilang makalanghap ng hangin. So ganyan lang yung setup natin mga kabeta. Then mamimili na tayo ng ating male beta para ilalagay natin dun sa ating breeding tank. So ito po, pinasiguro to dahil condition na yung male beta. Kaya makapansin nyo, fancy copper red base yung ating male na beta. Isasabak natin dun sa breeding. Yun, tatanggalin na natin. Lalagay na natin sa ating breeding tank. Ayan, kung mapapansin nyo, iwanan natin siya dun sa breeding tank at least 1 hour para ma-familiarize niya yung tank bago natin i-pair yung ating female beta. So sa chimney method, maglalagay lang tayo ng cylinder cap para dun sa separation ng female tsaka male bago natin siya i-release. So hindi kasi natin pwedeng pagsamahin agad dahil medyo aggressive pa yung ating mga beta pagka unang salang natin. So hayaan muna natin mag-pair yung ating mga i-breed na beta. So kukuha lang tayo ng female beta para i-pair natin dun sa ating male beta. So yan, kung mapapansin nyo, may mga breeder size tayo ng mga female beta dito sa labas. Mamimili pa tayo kung tingnan natin kung ano yung may mga egg na dun sa kanilang mga belly. So yun, ready na yun para i-breed natin. So yan, may napili na tayo. Medyo yung iba kasi wala pang mga egg sa kanilang mga belly. So ito, pwede na siguro to. Papakita ko na lang sa inyo. Huliin ko lang. So ayan, pwede na siguro yan. Yan yung ating female beta. So giant female beta ang i-prepare natin dun sa ating fancy copper. Ayan, naglagay na tayo ng cylinder, then lagay na lang natin siya doon sa loob. Ayan, kung makikita nyo, nag-prepare yung ating mga beta. So nag-spawn siya. So guys, magandang sinyalis yan na nag-spawn sila. Means to say, ready na sila dun sa breeding. Ayan,
pwede rin kayo maglagay ng talisay leaves dun sa ilalim para yun nga, gaya ng sabi ko kanina, nakakatulong sa pag-induce ng breeding ng ating mga beta. So yun, takpan na lang natin to after 24 hours, tsaka natin siya i-release. So kung may nakita na nating bubbles yung male, so means to say, pwede na nating hayaan mag-spawn sila hanggang sa mga pag-lay ng eggs yung female beta natin. Ayun guys, after 24 hours, ganito na yung kalalabasan ng ating breeding tank. So nag-i-spawn na rin sila, at the same time may mga egg na rin dyan sa ibabaw ng bubble nest. So kapag lumalayo na yung female doon sa male, ibig sabihin tapos na yung kanilang mating. So pwede na natin tanggalin yung male beta natin. Then after 24 hours, ganito na yung kanyang kalalabasan. So nag-hatch na yung ating mga egg ng ating mga beta. So kung mapapansin nyo, may mga fry na maliliit. So hindi pa masyadong kita dito sa kasi sobrang liit ng mga ating mga beta fry. So ayun. So sana guys, sa mga newbie, may natutunan kayo. Salamat sa pagsama at panonood dito sa ating pag-breed ng ating beta. So yun lang guys. Thanks for watching. Peace out.